Magandang umaga, mga kapatid. Mag-uumpisa na tayo sa ating praise and worship. Pero special presentation kasi maikli lang to. Mga kapatid, live tayo sa anong lugar to? Villa Antonio de Dave. No? Sa may Bulacan. So, Saint Anthony of the Dave. Okay? So, ayaw ko naman masyado tayong Biyernes Santo dahil ito ang tunay na Pasko. hindi Pasko, tunay na tagumpay ng Diyos mula sa kamatayan. Glory to Ibig God. sabihin, lahat ng pangako ng Diyos, mapa-struggle sa buhay, basta, lahat. Total package sa Lord. Tayo manalangin, okay? Walang pumalakpak, dalawa naman pumalakpak. Ulitin natin. Kayo dyan, mga taga-subaybay, kung meron. Pumalakpak din kayo, okay? So, tayo manalangin. Seriously, let us pray. Pakilakasan. Lord, salamat po sa mga patuloy na pagpapala, patuloy na proteksyon, Amen. patuloy na provision, patuloy na lagi kaming gutom sa iyong presence. Patuloy ng pagbibigay karunungan, patuloy na pagpapala, tagumpay sa lahat ng pinagdadaanan namin. At pag kami ay napapagod, patuloy ka nagbibigay ng kalakasan. Pag kami ay kapos sa pagmamahal, sa mga finances, sa kalusugan, o kahit ano pa man, lagi ka nandyan at hindi mo kami pinapabayaan. Amen. We praise you, Father God, for everything. That you never forgot us with your mercy. You never forgot us. In spite that sometimes we forget, we call upon your name. We ask you, O God. We do not beg, but we know you will give what we requested. You will provide us now. You will protect us now. You will warn us now. You will give miracles now. You will reveal secret truths now. Amen. And now, you are accomplishing your will. Father God, bless everyone continuously. Amen. Thank you for continuously blessing us non-stop, full of abundance, mercy, protection, provision, progress, promotion. You are there. And no, Lord, this is the resurrection. Amen. Revival in times of trouble. In times of crisis, you always provide a way. That is the lesson for the resurrection. And of course, Lord, anytime you come, you save us now. Every time we are in doubt, you give us knowledge and wisdom now. Never mo kami pinabayaan, pero kami minsan ay nagpabaya sa iyo. Each of us are guilty. Pero dahil mahabag ka, maawain ka, binura ng iyong dugo. Hindi lang binalot, binura ang aming mga kahinaan, binura ang aming mga kasalanan. At Lord, lahat ng demonic spirit na nagsasabi, I give up. All demonic spirit that says, I don't believe. All demonic forces that says, nothing is happening, is from the devil himself and his cowards. Have mercy on our country. Have mercy on our relatives, our loved ones, our parents, our whoever, Lord. Talk to them. Teach them. Holy Spirit, fill us now. Holy Spirit, teach us now. Holy Spirit, protect us now. In the name of Jesus.
Let praise and worship be acceptable in your presence. Handa na ba ating mga puso? Amen. Amen. Okay. Iya, pwede ka magpaawit. Dito ka. Okay. Yung banal mong tahanan. O kaya mo diles? Hindi po. Sige. Upo mo dyan. Kahit wala ng mga kanta. Sa'yo na lang nakaharap yan. Yung kanta. Para pa dito. Gusto mo hawakan ko? Hawakan. Ang dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Sikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging lapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Ay, cellphone ko. Sa bulso. Wala nga eh. Wala yung cellphone niya. Isa pa. Teka. Iya, bayan dyan yung cellphone. Pinag-live. Cellphone ko. Hindi ba hindi dalang cellphone? Forgetfulness. Okay. Wala na, mas pala kayo mga doon. Alam mo kasi. Diyan mo lang. The first question na dapat natin pag-isipan, ano ba ang dapat natin gawin? Kasi alam na natin yung kwento ng muling pagkabuhay ni Kristo. Merong sinasabi si Apostol Pablo, hindi ko opinion yon, ay makikita, madalas na i-preach ko na to, pero kailangan natin ulitin, kasi ang pinakagamot sa kalimot, lalo na sa spiritual, ay binabasa ang salita ng Diyos. We can read it in the First Thessalonians letter of the Apostle Paul from chapter 4, verse 16 to 17. Let us first start na mas maganda umpisay natin dito sa 1 Thessalonians chapter 13 up to 18. Okay ba? Yan ang text natin ngayon. Hindi na tayo masyadong lalayo. Pakibasa nga kapatid yung Tagalog. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. 13. Sige pa. Okay po. Verse 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulong, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. 14. Sapagkat kung tayo'y nagsisasampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus na dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa balita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan na nangatutulog. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit. 17. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Amen. Ano-ano ang matututunan natin dito? Una muna, binanggit dito sa verse 14. Pag sinabing asleep in Christ, natutulog kay Kristo, a figure of speech, pero literal ang meaning. Alam niyo kung ano? Namatay kay Kristo. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas nung buhay pa siya at natepo, na deadball, namatay sa laman, ay makakasama natin salubungin si Kristo sa ulap kasama si Kristo Jesus. Hindi si San Pedro. Right. May mga nagsasabi si San Pedro, minsan ginagawa pang comedy, manok ni San Pedro, hindi totoo yan. Ang sasalubong sa atin, yung totoong Kristo Jesus. At pag nagpakita si Kristo Jesus, tandaan nyo to ha, en grande. Pag may narinig kayo, nagpakita si Kristo, dito lang sa bansang Israel, hindi totoo yun. Malamang, walang mensahe yun. Dapat, pag nagpakita si Kristo na sinasabi lang dadating, warning, pwede. Pero pag sinabi natin part of His coming, yung rapture, yung cutting up, yung pagdadagit sa atin, yon ay en grande. Sabi nga nila, every eye shall see Him, including those who pierced Him. Nalala niyo yung si Kristo, yung sa mga TV, sa movie? Sinibat yung tagiliran niya. Lumabas yung dugo at tubig. So, as Christ, as a human form, evidence yun, prophecy yun. Dugo at
tubig, sabay, lumabas mula sa kanyang tagiliran. So, kung totoo pala yun, yung mas lalong matindi, yung muling pagkabuhay niya. Sabi niya rito, "But I would not have you ignorant, brethren, concerning them who are asleep, that you sorrow not as others which have no hope." Minsan, aminin ko sa inyo, tao lang din ako. Lahat tayo, napaka-hypocrite naman natin. May emotions tayo, nasa laman pa tayo. Minsan makikita nyo sa news, mga corrupt government officials, mga reptilian, mga crocodiles and alligators, madi-discourage ka. True. Makikita mo yung mga tao, binubulsa ang pera ng kaban ng bayan, madi-discourage ka. Pero sinabi ni Apostle Paul, siguro ngayon, 3,000 years na, hindi na 2,000 years. Pinaliwanag, huwag tayong malungkot katulad ng iba. Pag kayo ay mahirap, huwag kayong malungkot dahil mag-survive kayo, magkakaroon kayo ng progress, promotion, sa pamamagitan ng pananampalataya, matutupad yan. Amen. Pangalawa, meron kang advice sa Lord. Kasi sabi ni Apostle Paul, I would not. Kung tatagalugin ng online Tagalog, bas pakinggan nyo. Gusto kong malaman ninyo at hindi ako natutuwa na kayo'y maging tanga, mga kapatid, patungkol sa mga taong natutulog. Huwag kayong mabalisa katulad ng iba na walang pag-asa. Amen. Verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them who are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope." Tanong ko kayo, are you one of the people or one of the individuals who say there is no hope? Mga kapatid, pag na kay Kristo ka, huwag ka na mag-hope. Alam mo ko ano? Believe. Amen. When you say, "Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho," huwag ganon. "Lord, magkakaroon ako ng trabaho now." Amen. Faith eh. Hindi pa dumarating, wala pang ebidensya, dineclare mo now. Yun ang faith. Kasi kung nakikita mo, hindi faith yon. Wala namang hope na sinabing, "I hope I see you today." Bawa, ganun, long distance. Huwag mo sasabihin yon. Kasi, hope lang yun eh. Walang faith. Pero pag sinabi mo, "We will see each other now. We will come to see each other." Period. Huwag yung someday we will see each other. Hindi faith yon. Kasi inaasahan mo lang eh. Para wala kang tiwala sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Oo. Kasi pag nagtiwala tayo sa sarili natin, baka mamaya may pumasok, hindi pala ang Diyos. Sarili o yung kaaway. Away. Kaya sabi mo, "We will see you again." Huwag natin kakantayin yung, "When will I see you again?" Tiyak, makikita natin si Jesus. Ayan, sinabi ni Pablo. Simple lang, formula, verse 14, review lang to. "For if we believe," take note, if, kaya may if, may free will eh. "If we believe that Jesus died and rose again, even so, who sleep in Jesus will bring with Him." Ang ganda. Sabi niya ganun, kung kayo ay mananampalataya kay Jesus na namatay at nabuhay muli, ibig sabihin, ganun din sa mga natutulog kay Jesus, isasama ng Diyos kasama niya. Amen. Amen. Kaya hindi pwede, hindi tayo makakasama ni Jesus. Right. Lahat ng bagay na naisip mo, ibibigay ni Lord pag pin-priority natin siya. Pero kung siya lang yung extra, Jesus, dito ka, sa tabi, ikaw kunyari yung extra, stuntman. Ikaw yung nagpatiwakal. Ikaw yung nasuntok, hindi si Vic. Ganun yun eh. Pero kung si Kristo ang bida, sige Jesus, ano bang role ko?
Tapos sasabihin ni Jesus, ito gawin mo. Everything, lahat ng shooting ng buhay natin, parang pelikula, siya bida, hindi kanya ilalagay sa alanganin. O ikaw ha, ang role mo, sasabihin ni Jesus, dahil gusto mo siya gawing sideline, ikaw gusto mo, sarili mo bida. O sige, pumalit ka sa akin. Kunyari, mamamatay ka. Papayag ba kayo? Mamamatay ka sa konsumisyon. Mamamatay ka, walang pag-asa. Hindi ko sinasabing walang problema. Lagi nandyan yan eh. Pero yung problema, lagi na pagtatagumpayan pag si Jesus ang inuna. Up to the last breath. Kailangan si Jesus pa rin. Hindi tayo perfect. Kaya nga, hindi yung nagawa natin, hindi yung mga accomplishment natin, hindi yung mga motives natin, ang magdadala sa langit. Alam mo kung ano? Yung nagawa ni Jesus sa'yo. Amen. Namatay siya, nabuhay muli. Para kanino? Para kay Vic, para kay Toyang, para kay Bayaw, para kay JM, para kay Mase, para kay Isa, kay Iya, kay Michael, kay Echo, kay Bless, kay Del, namatay si Jesus. Kaya wag na tayo titingin yung sa mga panlabas. Ay, malaki yung church, ang laki ng building. Ang daming members. Well, sino ba naman ang ayaw nun? Talaga nakaka-bless yun. Pero, hindi po yun, outer cover lang yun. Ano yung may marami? Kung aalagaan ko, hindi ko kaya. Halimbawa lang, binigyan tayo malaking church. Tapos napapabayaan ko yung member. Umiiyak yung isang member, hindi mo makausap, hindi mo maabot yung pastor mo. Right. Aanuin mo yun. Nag-gets nyo? Right. Kaya sabi niya, if we believe that Jesus died and rose again, even so also, who sleep in Jesus, will God bring with Him. Sabi dito, sa verse 15, for this we say unto you. Sabi ni Apostle Paul, sumulat siya kay Timothy, sabi niya, for this we say unto you. Ano sabi niya? By the word of the Lord. Hindi word ni pastor, hindi yung word ng church, o yung seminary, o yung theology church. Marami dyan nag-aral ng theology. I'm not against that. Against ako dun sa character nung nag-aral ng theology. Hindi nakukuha yan. Si Pedro ba nag-aral ng theology? Hindi naman. Right. Pero kumuha rin siya ng matalino, lawyer, Apostle Paul. Nakita niyo yung extreme status of life? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung alam mo, ano yung limitasyon mo. Ang tinitingnan ng Diyos, do you recognize what Jesus did for you? Ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo? Sometimes I'm guilty of that. Ngayon hindi na. Kasi bago ko to finish, ako muna ang kinausap ng Lord. Paano ako magpipreach kung hindi ko kakausapin si Lord? Amen. Tapos sabi niya ito, ayan o, inulit yan ng dalawang verses, verse 15 to 16, sabi niya doon sa last sentence, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not leave those who are asleep. Like Nanay Metang, Nanay Nilda, like Nanay Puring, Mama Puring. Oh, lahat yan, kahit hindi nag-meet yan, magkikita na yan ngayon. Hindi sila maiiwan dahil namatay siya. They will rise again from the dead. Hindi sila mauhuli, kundi kasabay nila yung mga tao sa time ng pagbalik ni Jesus, yung pag-arrival niya para magpakita sa rapture, sabay-sabay. Ayun o, linaw, verse 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, gera yan, digmaan, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Yan na lang ang hinihintay ng tao, mga Kristiyano. Pag sinabing caught up from the Latin word rapere, in English,
rapture. R-A-P-T-U-R-E. Rapture. Cutting up. Dadagitin tayo. Aagawin tayo. Dadamputin tayo. O kung sa science, mga alien, abduction. Pero ang abduction po, hindi pa isa-isa. Sa Diablo yun. Sa mga fallen angels yun. Yung sinasabi kong grand abduction, hindi abduction eh. Grand home reunion. Kukunin niya yung mga namatay kay Kristo, babangon. Magbabago ang anyo nila, resurrected bodies para mga angels. Tapos tayo mga born again, mga pinanganak muli, mga nakikinig sa aral ng Diyos, sa kanyang kalooban. Kasama tayo, halimbawa ako, ang dami kong sugat-sugat, kasi diabetic ako. Mawawala yan, glorified body, popogi ulit ako. Halimbawa, si Mase, maputi ang buhok, gaganda ulit. O, si Michael, babata. O, si Bayaw, hindi na magmumukhang ganyan. Mukha ganyan. Joke lang. Si Mami, hindi na yung busalsal ng ilong. Magiging perfect na yung ilong. O, di ba? Joke lang. Hindi, totoo. O, bawa. Baka may nakakalbo sa inyo. Ay, sorry. Ay, bawa. Magkakabo kayo. Grabe ka kay Eko. Ay, na-offend. Sorry. Natapat lang comedy. So, balik tayo. So, ibig sabihin, magiging perfect bodies tayo. Glorified bodies. Pastor, saan ba makikita yon? Verse 17. Then, who are alive and remain. Ito na yung word rapture. Shall be caught up together with them. Yung mga namatay kay Kristo, natapat. Yung year na yun, pumunta si Christ ngayon. Kunyari ngayon. O, di pati yung mga namatay natin labon sa tumanggap kay Kristo, makakasama natin sa ulap. Amen. To meet the Lord in the air. So shall we ever be in the Lord. Sabi nga dito sa may Matthew 24 verse 40. Pakibasa nga kapatid. Matthew 24 verse 40. Ito yung description na mangyayari sa Israel. And I don't think Israel lang. Pati mga Gentiles na kagaya natin. Okay? Sige. 24:40. Yes. 40. 40. 40. Or 0. Ayaw mo. Tama, mas Verse malino. 40. Kung magkagayoy, sasabukit ang dalawang lalaki, at ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Ang kukunin una, ano sabi? Yung mga kay Kristo. Ito, hindi namatay, buhay. Nataon, halimbawa, 2026, bago matapos yung gera sa Iran, biglang nag-rapture. Buong mundo yun. Na inaiwan. Yun yung dahilan ng second coming. Yung sinasabi ng mga Katoliko sa Apostles' Creed daw, Nicene Creed, from thence, Christ will judge the living and the dead. Ang living, yun yung namatay at buhay na tao na may Kristo. Ang dead, yun yung literally napatay, walang Kristo, at taong patay talaga. Nagets nyo? Pag wala tayong Kristo Jesus sa buhay natin, living zombie tayo. Maraming religyoso, hindi makakapasok sa langit. Maraming katulad ko, na nagbabasa ng Biblia pero hindi totoo. Disgusted ako talaga sa isang taong matagal ko nang hindi nakita, sasalubungin ako ng gano'n. Sabi ko, hindi to totoong Kristiyano. Minsan, aalokin ka, iimbitahin ka, tapos makita mo yung ugali. Hindi pa rin nagbago. Mga kapatid, iwanan natin ang ating lumang pagkatao. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ko naman inaalis sa inyo yung mga jokes nyo eh. Sino naman ako? Kaya lang, ang akin lang, ilugar natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, kaya nga minsan, mas maganda pa yung the character of a person is showing the true manifestation of being a true Christian. Nagets nyo? Bigyan ko kayo isang example sa giving. Yung balo at saka yung mga religious people, yung mga Pariseo, nagbigay sila. Sabi ni Jesus Christ, pagmasdan ang balong ito, nagbigay siya ng
2 kusing. Pero yan ang kanyang kabuhayan. Siya ay nagbigay higit sa inyong lahat. Sapagkat ang iba sa inyo nagbigay sa kanilang yaman. Barya lang. Ang point ni Christ, hindi naman niya sinasabi literally, ibigay mo na, ano naman kakainin mo kung, halimbawa, nag-umattend ka ng worship, gutom yung anak mo. Alam na, may bigay mo lahat ng pagka... Alam na ni Jesus yun. Kaya lang, ang challenge doon, kailangan matibay faith mo. Naranasan namin ni Bless yun. Yung mga gamit ko, mga transformer, tinatanggal ko, hinay-hinay na, mahal ako. Na binili ko yun, 5,000. Pero, priority ko yung kakainin namin. Naalala ko yun, di ba, Bless? Hindi ako nahihiya. Kasi kapatid, kung totoo kang Kristiyano, di ba, mga taga-subaybay, kailangan madaanan mo yung mahirap, pinakamahirap sa'yo. Kailangan maranasan mo yun. Bakit? Pag nakita mo na yung kahinaan mo, doon sa pinagdaanan mo, doon mo masasabing, kailangan ko ang Diyos. Amen. Kasi maraming tao, nasanay ng sagana, nung kahirapan, sinusumpa ang Diyos. Wag. Wag. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa bagay na hindi mo kaya. Amen. Ano? Kung anong tagumpay? Ito yon. Alamin mo kalooban. Kagaya ko. Kala ko nung baka gusto ko lang. Nag-give up na ako eh. Pero nung sinabi ni Lord, ipatuloy mo. Inausap ako. Ang una kong na-meet noon, si Isa. Di ba may Bible study tayo? Wala pa naniniwala. Patuloy kami. Hindi, totoo yan. Nagpatuloy. Tingnan mo ginawa ng Diyos sa amin. Nung pumayag si Bless, pumayag si Del, di na kumontra. Pumayag sila Michael, lahat. Tingnan mo, sunod-sunod yung pagpapala nyo. Walang kahirap-hirap. Pag hirap man kayo, may tagumpay. Pag si Kristo, hindi mo pinansin mo, binigyan mo ng parangal, lahat ng hirap mo, hindi pwedeng walang bunga na matagumpay, walang lungkot. Pero yung pinaghirapan mo, tapos may away, may alitan, alam mo karamihan yun, hindi yun yaman ng Diyos. Yaman ng sariling sikap lang yun. Dapat yung sikap natin in line with God's will, walang sama ng loob. At saka willing kang mabigyan ng advice. Ako nga matanda, nakikinig sa mga anak ko minsan eh. Hindi pwede yung puro ako na lang ang masusunod. Amen. Hindi naman din sila pwedeng lagi sinasusunod. Amen. Dati, pag nag-aaway pa kami ni Bless, may konting disagreement lang. Babatuan po. Mag-aayos kami. Hindi pwede, hindi ako papayag nang hindi kami nag-aayos. Halimbawa, nangangaral ako, hindi ko pinapractice. Paano ako paniwalaan ng mga yan? Truth. Nag-gets nyo? Amen. May echo sa loob. It's not how big your church is or how small your church is. It is your motive. Amen. Many pastors fall down because of convenience. They exchange faith with convenience. Amen. Alam niyo ba yan? Ulitin ko. God taught me this. Please listen carefully. Para hindi agawin ng demonyo. Many Christians, kayo mga taga-subaybay, many Christians are confused in the word convenience and faith. I'm not saying pag may faith ka, convenient na lahat. What I'm saying, when you have faith, you have the access for convenience, not the other way around. Amen. Do you get a new lesson? The Amen. hard lesson I learned from the scriptures. Kaya hanggang dito na lang tayo, hindi tayo magtatagal. Now, let me see this verse. Just believe. Amen. Don't let your faith go to sleeping. Amen. Maraming tao na ang kanilang faith pinatutulog nila. Kaya pag nagpe-pray, hirap. Ganito, I will give you a tip pag nagpe-pray. Lord, ano ba ang kalooban mo? Lord, nagsisi naman ako ng aking kasalanan, pero bakit parang wala pa? Pakita mo nga yung kalooban mo.
Kasi hindi ako makatulog gabi-gabi. Dinadaan ko lang sa joke-joke, pero deep inside, depressed ako. Lord, i-revive mo ko. Amen. Meron kang hidden desire, ibigay mo kay Jesus. At minsan kausapin niyo ako, sarilinan. Pag-pray natin, babrasuhin natin kay Lord yan. Totoo yan. Wala pa naman tayo sinabing sa sarili ko lang mula sa Lord. Kasi kung hindi totoo lahat ng sinasabi ko, hindi naman mag-manifest yun eh. Kung sarili ko lang, wala mangyayari. Iba talaga ang kalooban ng Diyos. Sa kalooban ko, Amen. kalooban nyo, lahat ng glory kay Lord God. Amen. Okay, manalangin tayo lahat ng may sakit na, Lord, I hope kalooban mo. Lahat ng may sakit sa area of emotions, sa area ng decision making, wisdom, knowledge, provision, financial, emotional, ibigay mo naman sa amin, Lord, Amen. sa church na ito, Yes. sa mga taga-subaybay. Dinadalangin ko lahat na may cancer, Lord. Baka hindi pa niya kalooban. Doon sa tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, magpakita ka ng miracle sa kanya, nagagaling siya. Amen. Kung mapanood niyo to, Lord, i-bless mo siya. Gagaling ang kanyang cancer. Gagaling ang kanyang depression. Sa mga taong may mga tough decision making, mga diskarte sa trabaho, bigyan mo ng favor. Kung meron silang mga customers, o meron silang organizational status, bigyan mo ng favor. Foreigner o local, bigyan mo sila ng favor. Favor upon favor, blessing upon blessings. At Lord, kung anumang sakuna mangyari sa global economy, hawakan mo ang aking mga anak sa church na ito. Una-una, Lord, specify ko. Si Michael, si Echo, si Bless. Sa mga bahay, Soto, Sebastian, Bacolod, Benitez. Tulungan mo sila, Lord. Kay JM and family, Lord, kung meron Panginoon na nagyuyug-yug sa kanila ngayon, yung may evil eye, spirit of evil eye, o pagiging inggitero na nagka-curse, I remove the effect of this in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Seal this prayer with the blood of Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, with fire of the eternal God and Father in heaven. Now na. Amen. Kung kayo mga taga-subaybay, pakialalahanin nyo lang tong prayer na to. Holy Spirit, fill me. Amen. Holy Spirit, teach me. Holy Spirit, protect me. Holy Spirit, provide for me. Holy Spirit, guide me. In Jesus Christ's name. Amen. Maraming salamat po. Communion. Ay, teka. Sinabi ko talaga, maraming salamat po. Kasi pupunta na kami sa communion. Communion. Last na communion. Amen. Yang tulungan mo na magbibigay. Pakilagay dito, JL. Sige, basahin ko na po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28. At nung siya'y verse 24. At nung siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Amen. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Amen. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinaw sa pag-aalala sa akin. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28.
Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga kapatid, isubo natin ang isang pira-pirasong tinapay. 1, 2, 3 na may kabanalan. Ibinuwis ni Kristo ang kanyang buhay sa pag-aalay ng kanyang katawan. At ngayon, sinabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan. Inumin natin sabay-sabay na may kabanalan. Gawin natin to hanggang sa kanyang pagdating. 1, 2, 3. Siya nga pala mga kapatid, announcement, next Sunday be there, 100% attendance, kasi magpaplano tayo para magbukas ng church sa Santa Maria. Hindi natin isasara yung Amparo, yun ang main eh. Amen. Ha? Magmi-meeting tayo. Paano, magsasuggest kayo, pag-isipan nyo na, yung expansion ng church natin. Amen. Support it financially kasi ako rin mag-i-invest din sa church natin. Uli. Okay ba? Amen. Amen. Okay. So, God bless. Yay! And God bless. Happy He is risen. Hi! i-video mo sa kanila, anak.